Start na po sa ating pong online Bible study. Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat. Sa lahat din po ng makakapanood po sa ating pong live ay magandang gabi. At ngayon po ay mag-start po tayo na magbigay po ng papuring awit bago po tayo dumako po sa ating pong opening prayer. Awitin po natin, Kaluluway Tiwasay. Purihin po ang Diyos, ating pong inawit, at ngayon po ay niling po tayo po ay manalangin upang tayo po ay humingi ng patnubay po sa Diyos ating pong online Bible study. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat,
Muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Muli po sa gabi po na ito sa aming pong online Bible study. Aming pong dalangin ang inyong pong pangunguna sa aming pong pag-aaral, pakikinig po ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin nawa po wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral. Ang aming pong mga puso't isipan ay patuloy po na aming pong malaan sa pakikinig po ng inyong pong mga salita. At huwag niyo pong hayaan po ang aming pong kaaway na agawin po ang mga salita po ninyo na amin pong dapat pong matutunan, dapat po namin malaman at lalo tigit amin pong maisabuhay. Kaya po sa amin pong mga tahanan, patuloy po ang dalangin po namin kung saan man po kami naroroon. Ang banal na Espiritu ang siya pong gumabay po sa bawat isa po sa amin. At patuloy amin pong pinapasalamatan ang ganito pong mga pagkakataon na through online po ay patuloy po kami na nagkakaroon po ng pag-aaral na pong mga salita. Amin din pong dalangin ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng mga salita po ninyo sa gabi po na ito. Patubayan niyo po ang aming pong kapatid at sa lahat din po ng mga kapakinig po through online ay sa inyo po namin patuloy na dinadalangin. Muli Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong patuloy na pinagkakatiwala po sa inyo at ito po ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Ayan po, muli po magandang gabi po mga kapatid at bilang paghahanda po, tayo po ay minsan pa pong umawit. Ito naman pong ang daan patungo sa langit. Po, salamat po sa ating pong mga inawit. Ngayon po tinitingnan ko po ang mga kapatid po na naka-join po sa atin at marami pa po ang wala po. Siguro po para po makasama po natin sila sa ating pong pag-aaral, minsan pa po tayo na umawit para po magbigay po ng ilan pa pong minuto po sa mga kapatid po para makapag-join. Awitin po natin si Jesus ay kaibigan.
tukso man, di galing kahit saan. Huwag tayong manlulupay, manalangin na lamang. May tapat bang kaibigan, kahati mo sa lumbay? Alam ating kahinaan, Jesus ang dalanginan. Mahina't nabibigatan, sasabing pasan. Si Jesus ating kanlungan, siya ang dalanginan. Hinamak ba't iniwanan ng mga kaibigan? Bising ay ating tanggulan, siya ang kaaliwan. Salamat po. At ngayon po mga kapatid ay ihanda na po natin ang ating pong puso't isipan sa ating pong pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Binibigay ko na po kay Brother Wilson po para po sa ating pong Bible study. Magandang gabi po mga kapatid, at nabanggit ng kapatid natin na tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong Bible study. Noong mga nakaraan po ay napag-aralan po natin yung subject na Christology, kung saan ito ay nangangahulugan ng pag-aaral tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang divine nature at sa kanyang human nature. At napag-aralan din po natin na ang ating Panginoong Yesus ay umiiral na o nag-e-exist na sa simula't simula pa lamang. At ngayong gabi ay pag-aaralan natin ng isang bahagi kung saan ay kung paano nagpakita ang ating Panginoong Yesus sa matandang tipan. At ito ay maliwanag na makikita natin ng mga katotohanan ito. At ang isa sa mga pangyayari ay yung karanasan ni Jacob. Sa Genesis chapter 32, simula verse 22 hanggang verse 32, ito po yung ating pag-aaralan, sapagkat ito yung isa sa mga pangyayari na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakita sa panahon ng matandang tipan. Katunayan, ito ay makikita natin dito sa ating pag-aaral dito sa verse 24. At sabi rito, at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang wayway. Maraming mga Bible scholar ang naniniwala na ang lalaking ito na nakipagbuno at nakita ni Jacob ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ito yung tinatawag na Christophany. Dalawa ito. Yung theophany, ito ay ang pagpapakita ng Diyos. Yung theo means God. Theophany means appearance. The appearance of God. No? Yun yung theophany, katulad ng appearance ng Diyos kay Moises sa burning bush.
At ito naman yung sa Christophany means Christ appeared. Kaya marami pong naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ang siyang nakipagbuno o nakipag-struggle o wrestled kay Jacob. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. At nais ko pong basahin ang events na ito at titignan po natin ang mga ilang katotohanan dito po sa pagpapakita ng ating Panginoong Yesus kay Jacob at bakit sinasabi natin na ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagpakita sa panahon ng matandang tipan. At ganito po ang ating mababasa sa mula verse 22. At siya'y bumangon ng gabing yaon at isinama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Habok at sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay inipo ang kasukasuan ng hita niya. Ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitiwan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamani ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat aniya'y nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. At sinikatan siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng bakang na nasa kasukasuan ng hita hanggang ngayon, sapagkat tinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob sa litid ng pighi. Una, gusto ko pong tingnan po muna natin bakit nabanggit na ang lalaki po na nakipagbuno sa ating o nakipagbuno kay Jacob ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na Christophany, ang pagpapakita ng ating Panginoong Yesus sa matandang tipan. Mayroon pong mga ilang katotohanan dito sapagkat maliwanag nang siya ay tinatanong o una, siya ay pinagpala. Binigyan siya ng bagong pangalan, ng new identity, at binless siya. Ayon po dito sa ating mga binasa. At hindi lamang po ito, kundi yung lugar na kung saan ay nakipagbuno si Jacob ay tinawag itong Peniel. Ang ibig sabihin ay I have seen God face to face. Although maraming mga katanungan dito, una gusto kong resolbahin po muna natin ang katotohanan, yung sinasabi sa Exodus na walang makakakita sa Panginoong Diyos sapagkat ang sino mang makakita sa Kanya ay mamamatay, sa chapter 33 ng Book of Exodus verse 18 to 20. Tunay nga ba na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Kanya po itong nakita?
Kasi sinasabi po rito sa aklat ng Exodo sa panahon ni Moises, at sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo, means pleading ang iyong kalwalatian. At sa verse 19, sabi niya, at kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawiain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At sa verse 20, ang sabi rito, at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Totoo po ito. Ang pangyayari pong ito, sapagkat ito yung distinction between sinfulness and divine, holy God. Hindi talaga matitingnan ang kabuuan noong kadyosan ng ating Panginoong Diyos. Subalit dito kay Jacob, ito yung inhuman nature. Maliwanag na binanggit dito isang lalaki sa kanya. Sabi niya, at naiwang nag-isa si Jacob at nakipagbuno. At ito yung pagpapakita ng ating Panginoong Yesus. Kakaiba ito. Doon sa sinasabi, yun, dito ay partial. Hindi kabuuan ng kadakilaan ng kadyosan ng ating Panginoong Diyos ang nakita ni Jacob dito. Kaya mayroong pagkakaiba. Ito yung Christ appearance. Ito yung kanyang pagpapakita. At ito ay nasaksiyan din ni Nabucodonosor noong panahon nila Daniel, nung makita niya ang tatlong lalaking inihulog niya sa urno at nung kanyang tignan ay naging 4. At ang lalaki na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag dito sa mga talatang ito na nakita ko ang Diyos, sabi niya, ng mukhaan. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Diyos Anak. Yun yung kanyang appearance, pagpapakita sa Old Testament. Bukod diyan, gusto kong tingnan natin ang mga ilang spiritual na katotohanan sa bagay na ito. At ito ay nagre-reflect sa ating Panginoong Jesucristo. Una, gusto kong tingnan natin ang kalagayan ni Jacob. Sabi rito, simula 22, siya ay bumangon ng gabing yaon at sinama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawir ng habok at sila'y kanyang isinama at tinawid sa batis at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbubukang liwayway. Ang kontekstong ito, ang gusto kong makita, yung background muna po ng kontekstong ito. Ito yung pagharap ni David sa kanyang greatest fear na tinatawag sa kanyang buhay. Ito po yung reunion, pakikipagkita niyang muli sa kanyang kapatid na si Esau. At alam natin ang istorya sa mga unang mga talata, kung di ako nagkakamali, sa chapter 27, doon nagsimula sa verse 17 ang kanyang pandaraya sa kanyang kapatid. Silang dalawang mag-ina ay dinaya nila ang kanyang ama na si Isaac. Nagpanggap siya na siya si Esau. Naglagay siya ng balahibo sa kanyang kamay sapagkat si Esau ay mabalahibo upang makuha niya ang basbas ng kanyang ama sapagkat traditionally sa mga patriarka ang kanilang pinagpapala ay ang mga panganay. At
At sa ganitong paraan ay nagkaroon sila ng gap. Kaya yung sa pangalang Jacob, ang ibig sabihin ay cheater, mandaraya. Yun ang pangalan ni Jacob. At yan yung kanyang pagkatakot sapagkat noong siya ay pagkatapos na siya ibasbasan, siya ay pinapunta ng kanyang ina doon sa kanyang tiyuhing, sa uncle niya, si Laban. At doon siya nanirahan. At doon pinagpala siya ng Diyos. Nakapag-asawa siya, pinagpala siya ng Diyos. Subalit, nung siya'y pinagpapala, siya'y kinainggitan ng ibang mga anak ni Laban. Sapagkat tila bakit dumadami ang kanyang mga pag-aari, mga bakahan, tupahan, kambingan, at iba-iba pa. At doon sa pagkakataong yun, makikita natin dito sa chapter 31, siya ay inutusan ng Diyos. Chapter 31, ito na yung kanyang pagyaman. Dito na siya yumaman. At ang anghel ng Diyos, no, ang tinutukoy dito ay ang atin din Panginoong Hesus. Sabi niya, at sinabi sa akin ng anghel ng Diyos, and the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob, and I said, here I am. At kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tignan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dungis, sapagkat akin nakita ang lahat ng ginawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel. Pansinin natin, they saw the angel of God, ang nagsalita sa kanya, at sinabi ng angel of God, ako ang Diyos ng Bethel. Na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata. Sa akin ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, sa Haran kasi ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. At ito yung dahilan. After almost 20 years, si Jacob ay babalik ngayon sa Kanaan. Subalit sa kanyang pagbabalik sa Kanaan, yung kanyang excitement ay napalitan ng tinatawag na fear. Sapagkat ayon dito sa chapter 32, verse 6, ang sabi rito, at ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo at 400 taong kasama niya. Nang magkagayoy, sa verse 7, natakot ng mainam, greatly afraid. Sabi po sa English, then Jacob was greatly afraid and distressed. At ang ginawa niya, kanyang binahagi ang bayang kasama niya at ang mga kawan at ang mga bakahan at ang mga kamelyo ng 20 tong. Ito yung nangyari sa kanya. Bakit po? Sapagkat naalala niya yung kanyang nakaraang kasalanan. Naalala niya ang pandaraya niya. At nag-overthinking siya. Inakala niya na ang 400 mga kasama ni Esau ang siyang lulupig, ang siyang wawasak sa kanila. Yun ang karanasan na ito ni Jacob. Kaya yung karanasan niya dito, mapapansin natin sa 22 to 23, sabi roon ay nag-iisa siya nung gabi na yon. Nung tumawid sila, pagkarating sa pangpang, pinauna niya ang kanyang 2 asawa, pinaghiwalay niya, iniisip niya na kung sasalakay si Esau ay maaaring may maliligtas sa kanyang mga kawan at sa kanyang asawa.
Kaya ito yung struggle niya. Una, ito yung struggle niya. Ito yung pangamba niya. At kaya yung salita ritong at siya'y bumangon ng gabing yaon, at doon sa verse 24, at naiwang nag-iisa si Jacob. Sa English ginamit yung and Jacob was left alone. Ito ay sumisimbolo raw po sa yung kinukuha niya sa sarili niyang pamamaraan. Yun yung unang bagay na itinuturo dito. Yung kanyang tinatawag na pamamaraan. Yung kanyang sariling pamamaraan. Kaya yun yung pamamaraan niya. Magpapadala siya ng mga regalo kay Esau, papagiwalay niya ng 2 tapok ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga ari-arian upang kung sasalakay si Esau ay hindi lahat mapupuksa at hindi lahat ay mawawala sa kanya. At dito sa pagkakataong ito, dito yung divine intervention ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung pinaka masasabi natin na yung pagkakataon na nagkaroon siya ng pagninilay-nilay sa panahon ng kanyang darkest night, darkest moment. At ito po yung makikita natin sa pangyayaring ito. Kaya tunay na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay sabi nga sa Hebreo Kapitulo 4, siguro tingnan po natin ito dito sa verse 15 to 16. Even sa panahon natin, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga early Christian, kaya yung sumulat ng Book of Hebrew, although ito ay unknown, pero pinapakita niya na ang ating Panginoong Jesucristo ang bilang isang dakilang saserdote, inialin tulad niya, sabi niya, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, ayon may walang kasalanan. Verse 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya po, napakaganda po ng istoryang ito sa buhay ni Jacob nang maramdaman niya, nang sumapit siya doon sa greatest fear niya sa kanyang buhay, ang Panginoon ay nagkaroon ng divine intervention. Ang ating Panginoon, noong siya ay sa verse 24, mag-isa si Jacob. Sometimes yun yung maganda minsan po sa Christian life. Minsan meron talagang tinatawag na mga silent moment or private moment kung saan ay tayo ay nakikipagniig sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Yesus, nung turuan niyang manalangin ang kanyang mga alagad, sabi niya, pumasok kayo sa inyong silid. Ang inyong Ama na nasa langit na nakakakita ay tutugunin tayo sa ating mga panalangin. At ang ating Panginoon, dito sa pagkakataong ito, ay yung Kristo he was appeared
in times noong struggle, in times noong darkest moment, greatest fear ng ni Jacob. Naalala ko rin po ang mga disciple after nung feeding, nung miraculous feeding of 5,000, pinalis niya rin ang kanyang mga alagad. Inutusan niya rin na sumakay na sa bangka at pumunta na sa kabilang ibayo, at sa kanilang paglalayag ay naka-encounter sila ng malakas na bagyo. At sila rin ay nagkaroon ng pagkatakot. Subalit ang ating Panginoon na umakyat doon sa bundok upang mag-isa at manalangin, ay nalalaman niya at nakikita niya ang kalagayan ng kanyang mga alagad. And Jesus appeared to them. And sinabi niya, fear not. Huwag kayong matakot. Sapagkat ako ito. At yan ay isa pong katotohanan maging sa mga buhay, yung application nito sa ating mga buhay. Ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iwan at pababayaan. At alam niyo yung crossing noong pagtawid nila dito sa Habok River. Alam niyo ang Habok River, ito ay ang Habok River ay para itong isang ilog na kung saan bumabagsak ang tubig nito sa Jordan River. At ang tubig na dumadaan dito ay galing sa tatlong bayan, no? tatlong lugar na kung saan ay, kaya ito ay hindi nawawalan talaga ng tubig. Yearly ito ay nananatili at hindi siya nawawalan ng tubig. Kaya po yan ay continuous yung kanyang pagdaloy. Yan yung Habok River kung saan sila ay tumawid. At ang habok, ang meaning, isa sa mga meaning ng habok means is empty. Empty. Kaya ito ay sumisimbolo rin sa yung emptiness. Kailangan mong ibigay, isuko lahat sa Panginoon ang mga bagay-bagay sa buhay. At yun yung Habok River. At yung symbolism ng crossing ng river, ito ay nagre-represent doon sa turning point ng buhay ni Jacob, na kung saan ay nakahanda na siya na iwan ang dating buhay niya, yung past life niya, at nakahanda na siya to face yung kanyang new life. At ito ang ibinibigay ng Panginoong Hesus sa bawat tunay na sumasampalataya, yung 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, are become new. At yan yung sinisimbolism ng bagay na ito. Sa kabila ng pagkatakot, actually, siya ay nanalangin dito sa verse 11. Sabi niya, sa verse 9 to 11, at sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan at gagawang kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan ng iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang hordang ito, at ngayon naging 2 pulutong ako. Iligtas mo ako, ipinamamani ko sa iyo sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at ako'y saktan niya at ang ina pati ng mga anak. Kaya it is a very, very napakaganda po ng mga spiritual na katotohanan na nakapaloob. Hindi lang ito nagpapakita at naglalarawan
sa ating Panginoong Jesucristo. Ito rin yung pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sa mga panahon sabi nga sa Pilipos, sa mga panahon na tayo ay nagigipit, nangangailangan, nangangamba, ibigay natin sa Diyos yung ating mga daing. Huwag natin kunin sa ating sariling pagsisikap. At higit sa lahat, magtiwala tayo sa Panginoong Yesus. Sapagkat siya yung nangako na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. At dito sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon, Diyos, maliwanag na nagpakita ang ating Panginoon sa kanya. Face to face, sabi niya. Sabi niya kasi sa verse 30, at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Kuminsan po yung ating malagim na buhay, yung ating, minsan tayo talaga ay parang palayok na kailangan mo nang basagin. At kuminsan kailangan muna tayong magdili-dili, magnilay-nilay upang makita natin yung talagang kalagayan natin. At dito sa pakikipag-struggle, sa pakikipagbuno ng Panginoong Yesus kay Jacob, hindi para siya ay i-damage, although siya ay maliwanag na siya ay binigyan ng kapansanan ng Panginoon. Siya ay napilay, sinaktan, sabi ron, ang kasukasuan ni Jacob sa verse 25. Pero tingnan natin yung struggle niya. Buong magdamag. At hindi siya bumitaw sa Panginoon. Ito po ang isang napakaganda na katotohanan. Ano man maging suliranin natin, ano man ang pagdaanan natin, ano man ang kadiliman, ano man ang bagay na mangyayari sa atin, don't give up. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. At yan ang ginawa ni Jacob. Sabi rito, at nang makita nitong siya hindi manaig sa kanya, ibig sabihin talagang hindi siya bumitaw, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan, samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitiwan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako mabasbasan. I will not let thee go. Kaya sa mga panahon na tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok, kadiliman sa buhay, pangangailangan, humawak po tayo sa Diyos. Humawak tayo sa Panginoon. At doon sisibol ang pagpapala. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya dito sa pangyayari kay Jacob, bagamat siya ay, ayon dito sa ating binasa, siya ay nagkaroon ng pilay, naapektuhan yung kanyang paglakad. At sinasabi nga ng mga nag-aaral sa Biblia, even yung Christian life natin, nag-iiba yung ating walk, yung buhay natin. Yun yung tinutukoy doon. Kaya ito yung mga blessing niya. Sabi niya, hindi na siya tatawaging Jacob, cheater, mandaraya, kundi Israel. Ang ibig sabihin ng Israel ay ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos. Prince hast thou power with God. Victorious. At yan ang kalagayan natin. Sabi sa 1 John, tayo ay
mga mapagtagumpay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung struggle niya, ito yung mysterious man, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung struggle niya, yung intensity talagang mabigat. At ito yung breaking point ni Jacob, na hindi na siya nagre-rely in on strength. Yun yung dahilan bakit siya sinaktan sa hita, para makita ni Jacob na hindi niya makukuha sa kanyang sariling kalakasan. At bilang application nito, minsan ang Diyos ay nagpapadala siya ng ating mga suliranin, mga breakthrough, para hindi tayo magdepende sa ating sarili, kundi tayo ay magdepende sa Panginoon. Minsan yung pain is paraan ng Diyos, yung divine blessing, para tayong palayok na binasag at unti-unting binubuo ng Panginoon. Yung kanyang bagong pangalan, ito ay pagpapakita sa kanyang blessing. Ito yung kanyang bunga ng kanyang surrender life sa Panginoon. Sa kabila ng mga defect, injuries, sickness, sabihin na natin, ay tunay na kinilala niya ang divine nature ng tao na nagpakita sa kanya. At ito, alam niya ang Diyos. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang application po nito, yung surrender natin yung old nature natin. Yung sinful identities to receive yung new identity. Kailangan po natin isuko sa Diyos yan. Sabi nga, walk in spirit and you cannot fulfill the lust of the flesh. Ito yung humble surrender niya. Kaya yung resulta nito, maliwanag na yung face-to-face na nakita niya ang Diyos, naranasan niya ang Diyos. Although siya, pagkatapos nito, siya ay pilay, pero yung transformation niya, yung nawala ang takot niya, at ngayon ay nakahanda niya ng harapin ang kanyang kapatid. Kaya nawa po ay sa ating maikling pag-aaral, pagka po dumarating yung mga darkest moment ng ating buhay, huwag po tayong bibitaw sa Diyos. Kung tayo man ay bigyan ng anumang mga pasakit o hapdi, isipin natin lagi na ang Diyos pinapaintulot niya yan dahil mayroon siyang pagpapala na inilalaan sa atin. At higit sa lahat, huwag po natin kukunin sa ating sariling lakas. Kaya nawa dito ito ang isang instant ng maging ang mga Bible scholar ay kinikilala at pinaniniwalaan na ang lalaki na nakipagbuno kay Jacob ay walang iba kundi yung Christophany, yung appearing of Christ in human form in the Old Testament. Kaya po, nawa ito po ay tunay na nagdala ng pagpapala sa atin ang mga katotohanan pong ito. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. At muli ay ipinakita mo na sa aming sariling katalinuhan, sa aming sariling kalakasan, sa aming sariling pamamaraan, ay hindi po ito magdadala ng tunay na pagpapala sa aming mga buhay. Kundi ito ang siyang patuloy na magdadala ng pagkabalisa,
pagkatakot. Kaya dalangin po namin naway tulungan mo kami na laging manghawak, manatili po sa inyo sa gitna ng mga suliranin ng buhay na ito. At nakita po namin na ito ang tunay na pinagmumulan ng pagpapala. Ang kami po ay magtiwala po sa inyo. At alam po namin na hindi mo po kami iiwan at hindi mo po kami pababayaan. Salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesus na siyang nagdala ng lahat ng aming pasakit doon sa krus upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita at pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko na po sa ating MC. Po, salamat po sa Diyos. Salamat po sa ating pong napakinggan po na pag-aaral po natin ngayon pong gabi. Mga katotohanan po at patuloy po sa mga application po ay nawa ang ating pong napakinggan po ay hindi lamang po natin narinig kung hindi ito po ay maisabuhay po natin. Ngayon po ay nasa dako na rin po tayo ng mga katanungan, mga kapatid. Kung meron po tayong question ay malaya po na tayo po ay makapagtanong. Bago po tayo dumako sa ating closing at bago po tayo dumako din sa ating pong prayer meeting. Sige po, meron po ba tayong question mga kapatid? Last call po. Bago po natin hilingin po kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. Sige po, baka meron po tayong question. Okay po, marahil po yung ating pong silence ay naging malinaw ang ating pong pag-aaral. Sa ating pong pagwawakas po sa ating Bible study, hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa isa pong panalangin. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Manamin, banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Muli po ang aming pagpupuri sa iyo, Ama. At muli po ang pasalamat sa ganitong pagkakataon na kami ay yung tinipon sa pamamagitan ng online upang patuloy na makapag-aral lang yung mga salita. Salamat po sa bagong aralin na aming pong natutunan na ang lahat ng bagay na aming pangailangan ay hindi po namin kayang gawin sa pamamagitan po ng aming mga ng aming sarili. Mangyayari lamang po ito kung tayo po ay hingi ng tulong sa ating Panginoon. At nakita rin po natin na sa pag-aaral na ito na pagka humingi ka ng tulong, kagaya ni Jacob na humingi ng tulong sa pamamagitan ng prayer, ay kahit gaano po ang pagkatakot niya ay ito po ay napalitan ng kanilang pagkakaunawaan po magkapatid. At patuloy din po, Ama, na pinagpapasalamat namin ang kapatid na yung ginamit sa pag-aayag ng iyong mga salita. At patuloy na ikaw magbigay ng pagpapala sa kanya maging sa kanyang pamilya. At sa lahat ng mga tao na nasa online po, kayo po ang magbigay ng pagpapala sa mga kapatid na nakadalo sa online Bible study pong ito. At patuloy po na ikaw manguna rin sa amin sa aming susunod na gawain, ang aming prayer meeting at ang pag-uusap sa mga gawain sa iglesia.
Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Po, salamat Brother Jim. Muli po magandang gabi po. Pwede na po tayong mag-end po ng ating pong live at mag-i-start na po tayo sa ating pong online